Hello mga ka-jamming! Kamusta kayo? Welcome sa Gitaray Alamin Channel. Dito, tuturuan ko kayo ng step-by-step guitar lessons, perfect para sa mga beginners at syempre sa lahat ng mahilig sa gitara. So tara, umpisahan na natin ang lesson natin ngayon na tungkol sa parts ng gitara at kanilang functions. So ang tatandaan natin palagi sa parts ng gitara ay meron siyang tatlong main parts, which is yung head, yung neck, no? Ito yung pinakamahabang part, and yung body, yung pinakamalaking part ng gitara natin, no? So, sa head, no? Umpisahan natin dito, sa head. Yan, so, usually yan, rectangular piece siya. Yan, pag ganyan, hugis rectangle siya. Iba-iba lang yung design, depende sa model ng gitara, no? Pati yung brand, yan. So, dyan naka-attach yung ating tuning pegs, no? Yun, or machine heads, yan. Yan yung tawag dyan. Yung tonohan ng gitara, yung iniikot para tumaas yung pitch ng strings, no? Or bumaba. Pag magtotono tayo, kailangan natin iutin yan. Sunod naman yung strings natin. Itong strings natin, tatandaan nyo, ang string ng gitara ay 6, no? So, simula sa baba, itong string number 1, yung pinakamanipis, no? So, ang pinakamakapal naman yung string number 6 dito sa taas. So, string number 1, string number 2, string number 3, string number 4, 5, and 6, no? So, 6 lahat ng string ng gitara. So, yung mga string na yan, may mga notes yan, no? Or letters. So, i-explain ko yun sa ibang video. So, tatandaan nyo din palagi na ang strings ay ang puso ng gitara, no? Kung kahit kompleto yung parts ng gitara natin, kung wala yung strings, no? Walang maipoproduce yan na sounds, no? Kasi yung string ang nagbibigay ng vibration sa ating gitara, no? So, naiipon dito yung vibration niya, no, ng sound, no, sa kahoy ng gitara. And nilalabas niya rito, dito sa butas na to, yung sound hole ng gitara, no. So, parang yan yung speaker natin. Diyan lumalabas yung sound nung strings, no, or vibration ng strings. Sunod naman is yung nut. Etong nut, no, ito yung white dito, na makikita nyo. Sa akin, nag-yellow lang kasi luma na yung gitara, no. Pero, kadalasan yan ay kulay puti. Okay? So, minsan gawa yan sa buto, sa plastic, or minsan metal, no? May mga metal din na ganyan, no? So, ang main purpose ng nut, no, is para mapantay niya ang pagitan ng bawat string. Ayan, kung makikita nyo, equal ang kanilang spaces, no? Dahil yan sa mga hukay dito sa nut na nagbibigay ng pagitan nila. Ayan, so para pantay-pantay pag gitarahin natin siya, no? Hindi magdidikit-dikit yung daliri natin sa isang space lang. Yung neck naman, ito, yung pinakamahabang part ng ating gitara, no? So, parang 90% ng pagigitara natin nangyayari dyan kasi dyan tayo nagpiplay ng mga chords, no? Mga notes, melody, guitar solo, riffs, no? Scales, nandyan natin ginagawa yung lahat, no? Yung left hand natin, no? Sobrang importante nito, no? So, dyan din naka-attach yung mga fret wires, ito, yan, yung mga nakikita natin ito, na tanso, yan. Fret wires yung tawag dyan. Ayan. So, ayan yung nagdi-divide ng mga notes natin, no? Ayan. So, ba't niya ba dinidivide? Kasi, etong mga per fret natin, ito yung, ito yung sakop ng fret natin, itong unang square na to, ito yung second fret natin, yung pangalawa, ito yung pangatlo, no? So, dyan tayo magpipindot, no? Sa mga gitna ng mga yan. Pag, for example, no? Nag-press tayo dito, ang note na to is F. Pag lumipat ka rito, magiging F sharp na siya. Pag lumipat ka rito, magiging G. Lumipat ka rito, magiging G sharp, A, no? And so on, hanggang madaanan mo lahat ng notes, no? Hanggang maubos yung fret dito. Ayan. So, lahat yan may notes, no? Yung frets na yan. Kaya niya dinidivide, no? Kasi pag galing ka dito, F yung note mo, pag lipat mo, iba na yung name, iba na yung note. Ayan. So, eto namang mga nakikita nating dots, no? Sobrang importante rin ito sa gitara. Ayan ang tinatawag na position markers, yung mga yan, yung mga white dots na yan. So, maraming hindi nakakaalam yan. Maganda, matutunan natin siya ngayon, no? So, nakaposition yan sa 3rd fret, 5th fret, 7, 9, 12, 15, 17, 19, no? So, meron pa sa 21. Minsan kasi may mga neck na umaabot sa 24, no? Madalas sa electric guitar, no? So, sa 24th fret, meron din siyang 2 dots, no? Ang 2 dots natin is sa 12th fret, tsaka sa 24th fret, no? Kung bakit siya 2 dots? Kasi, yung mga notes ng open string natin, same na dito. So, palatandaan siya na, higher octave na siya ng open string natin, no? So, dun din sa 24th fret. So, sa mga advanced lesson, matututunan din natin yan. Isa sa main purpose ng position markers
no, is pwede natin silang gamiting visual guide para makalipat tayo sa target nating fret. Lalo na yung malalayo na part dito sa nut, no? For example, ang ipe-play nating kanta ay A dito na malapit sa nut, and yung pangalawa is B minor chord dito sa 7th fret. So, para makalipat na mabilis, titingin lang tayo sa mga dots. And makakalipat na tayo ng quick, no? For example, sa madaling salita, hindi mo na kailangan magbilang ng paisa-isa sa mga fret dahil alam mo na yung third dot is nasa 7th fret na siya, no? Yan. So, magagamit siya para pang shortcut sa pagbibilang. So, ayun. No, sa acoustic guitar, meron din tayong truss rod. Kung makikita nyo yung butas dito, no? Yan, sa loob na yan. Diyan, na nakadiretso sa neck, no? Ay isa yung tubo, no? Tubo yan na nag-a-align ng neck, no? So, para hindi siya masyadong kurbado, no? At sobrang nakaliyad, no? Dapat, sakto lang yung height or yung curve niya para sa height ng string, hindi masyado mataas yung string or mababa. So, sa madaling salita, pang-adjust siya ng height ng string, no? So, ayan. Ayun yung simple explanation niya doon, no? Pumunta naman tayo sa body ng guitar, no? Yung pinakamalaking parts ng gitara natin, ito. So, ito yung talagang pinaka main feature ng gitara, lalo sa acoustic, no? Pag nakakita ka ng ganitong shape, alam mo agad na gitara, no? So, ayan. So, para sa acoustic guitar, meron tayong sound hole. Ito yung sinasabi ko kanina, parang speaker siya. Ayan, no? So, dyan, lumalabas yung sound ng string, no? Ayan. So, pag strum natin dito, sa strings natin, dadalo yan sa kahoy ng gitara, no? Ng neck, papunta rito sa body, no? Tapos makukulob sa loob yung sound nila and ilalabas dito sa speaker. Or sound hole, no? Sa sound hole. Parang ito kasi yung speaker niya. So, ganun siya. Ang simple explanation niya. Yung bridge naman ng gitara, ito siya, no? Ito, yung color block na to. Naka-attach siya dyan or nakakabit siya sa body ng gitara. So, andyan kasi nakakabit yung mga dulo ng string, no? And nakalock sila dito gamit yung bridge pins. Ayan yung mga white na yan, no? Minsan may black din na ganyan. So, ang purpose niyan is pang lock dito sa mga strings natin para di siya matatanggal, no? Pag tinutono. Yan, or gagamitin, no? So, ito naman yung saddle. So, white din yan, no? So, nangitim na lang dahil sa tagal na din ng gitara, no? So, madalas yung kulay white. So, para din siyang nut, no? So, para yung spacing ng mga strings natin is, laging no? Steady lang, no? And yung main purpose niya dyan. Yan. So, ito naman, pick guard. So, yung pick guard, ang main purpose niya, no? Sa word pa lang, pick guard, no? So, pag nag-strum kasi tayo, tumatama kadalasan yung pick natin sa body ng gitara. So, ang tendency, ang mangyayari niyan is magagasgasan yung body ng gitara natin, no? So, para maiwasan yon, no, naglagay sila ng pick guard or nag-invento sila ng pick guard. Yan, so para sa gitara. So, ayun ang summary ng parts ng gitara or acoustic guitar, no? Kung may nakalimutan ako, pwede nyo i-comment para mapag-usapan natin, no? Pag-usapan naman natin ang parts ng electric guitar, no? So, marami silang pagkakapareha ng acoustic guitar, pero ang electric guitar ay walang sound hole. So, meron siyang pickups. So, ito papakita ko sa inyo kung ano yung electric guitar. Yan. So, itong electric guitar na to ay isang Stratocaster na model, no? Meron siyang 3 pickups. So, luma na rin yung gitara, pero ito, pinapakita pa rin naman dito yung mga main parts ng electric guitar. Yung pickups na yan is magnet na nag-absorb ng vibration ng string. So, para siyang mikropono ng ating electric guitar since wala siyang sound hole kagaya nung sa acoustic guitar, no? So, o-absorb niyan yung vibration ng string papunta sa speaker, no? Kasi may mga guitar amplifier, no? Doon lumalabas yung sound ng gitara natin, no? Meron din siyang pick-up selector, no? Yung pwede kang pumili sa mga pick-up na yan, yung 3 pick-up na to, no? Pwede yung piliin mo, no? Pwede mo i-combine yan, no? So, yan. So, makakapanood ka rin ng mga ibang tutorial niyan. So, titingnan natin kung makagawa tayo. Ang volume controls, etong mga to ay volume controls, no? Or control knobs. So, pang-control yan ang lakas ng tunog ng gitara at pang-timpla ng mga tone, no? Kung gusto mo matalas or medyo ma-bass yung tunog ng gitara mo, ito yung mga kailangan mong pihitin, no? Pati yung volume. Yan. So, meron din tong output jack, no? So, ang electric guitar ay may output jack na pinaglalagyan ng guitar cable. So, yung guitar cable na yan, yung wire
galing dito sa output jack ng electric guitar papunta sa guitar amplifier or speaker, no? Para marinig natin yung tunog ng ating electric guitar. No, kasi yan, ganyan siya kahina pag hindi siya nakasaksak. Pero pag nakasaksak na siya sa amplifier natin or speaker, no, doon pwede natin kontrolin ang kanyang mga tone at volume. So, ayun lahat ng summary ng video natin today, no? Yung parts ng gitara, yung head, yung neck, and body. Diyan lahat naka-attach yung iba pa nilang parts. So, mas maganda na alamin natin yung parts ng gitara natin para, syempre, kung manonood pa tayo ng ibang videos, no, alam natin yung mga babanggitin doon na parts, mas madali tayo makakasunod. Tsaka pag makikipag-usap tayo sa ibang musician or gitarista sa future, no, mas maiintindihan natin yun yung ini-explain nila, no? Yan. So, alam din natin yung mga parts. Kung may sira sa parts ng gitara natin, alam natin kung ano yung ipapa-repair. So, sobrang importante niyang alamin. So, salamat mga ka-jamming sa pakikinig sa lesson natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo itong lesson, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa susunod nating lessons or mga jamming, no?